Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay May 15 na po, 2025. So, ano nangyari ngayon? Tapos na eleksyon. Ano, galit-galit pa rin ba? Or bati-bati na? Or ano ba? May nanalo ba dyan? Sa mga nanalo kasi, masaya sila. Isa natalo. Wala, nakabusangot. Pero mayroong isang lugar dito sa ating bansang Pilipinas na walang nanalo, walang natalo kasi dinaya. Di ba yan ang isa sa mga problema dito sa atin sa bansang Pilipinas? Walang nanalo, walang natalo kasi dinaya. Kaya after election, eto, sarado ang Kapitolyo, sarado ang opisina ng mga mayor o ano pa man nating mga public official dyan. Dahil dinaya. Pero hindi yan ang ating paksa ngayon mga kaibigan. Dahil dito sa may parte ng Leyte, particular na po dyan sa Ormoc at saka sa Albuera, Leyte, ay mayroong dalawang politiko dyan na nung nakaraang kampanya pa lang before the election is kanya-kanya silang mga labasan ng mga issues sa kanilang dalawa. Particular na po dito mga kaibigan si Roland Kerwin Espinosa at kay Richard Gomez. Na ngayon is pareho silang nanalo. Ano nang nangyari? Galit-galit na parang ba tayo? Tapos na election eh. Or bati-bati na? Pakinggan natin muna mga kaibigan si Kerwin Espinosa at narito na po siya mga kaibigan, atin na po siyang panoorin. Kung Richard Gomez, patawarin mo rin ako kung ano yung mga nasabi ko. Kung ano mang nangyari, dapat natin kalimutan. Dahil tayo ang hinalal ng taong bayan, dapat magtulungan tayo, hindi tayo mag-away-away. Ayon kay Espinosa, panahon na para magkaisa at magtulungan. So yan po mga kaibigan, ang nangyari, nanghingi pala ng sorry ito si Kerwin. O, alamin natin, ano ba, tanggap ba ni Richard Gomez? Kasi mga kaibigan, alam mo sa usaping politiko, ay talagang hindi maiwasan na magkakaroon talaga ng bangayan. Lalo na medyo may nagdaan sa kanilang dalawa. Siyempre, kanya-kanyang public appearance baga mga kaibigan. Pero anyway, naghingi ng sorry si Kerwin Espinosa. Ano naman kaya ang sagot ni Richard Gomez? Ito, pakinggan natin mga kaibigan. Kasi siyempre mas maiging tayo ay balansyado or magiging patas ang ating ipaparinig na mga pangyayari at mga kasagutan sa kanilang dalawa. Kumbinsido si Gomez. Kung maniwala lang dito to. But you do not challenge anyone. Yeah. And then, bigla ka lang sorry. Muling Yun, talaga naman hindi tinanggap ni Richard Gomez. Pero anyway, mga kababayan, in fairness naman doon kay Kerwin, maging totoo man or sincero man o ano pa man ang nagiging sa tingin ninyo sa nangyari doon sa pagsusuri ni Kerwin, ang akin lang naman din dito, sa ngalan is tapos na ang usapang politika, di ba mga kaibigan? Tapos na. So, siguro sa ngalan ng tayo ay public servant, sa ngalan naman ng mga kababayan sa inyong mga constituent, nabubulol ako anyway. Mas maigi siguro, magkakasundo-sundo na kayo dyan. Bagamat siguro sa inyong mga personal na mga bangayan dyan, sabi nga nila, madaling magpatawad pero mahirap kalimutan. Di na sa inyo na kayo dyan. Pero sa ngalan ng pagsiservisyo ng bayan, siguro magkakaisa-isa na kayo dyan. Dahil siyempre kung congressman si Richard Gomez at mayor naman to si Kerwin Espinosa, siguro narapat lang naman pala dapat na sa ngalan ng pagserbisyo ng bayan, dapat kayo magkakaisa sa ikakabubuti ng inyong mga kababayan at lalo na higit sa ating mga kababayan Pilipino. Mga kababayan kasi, ang Richard Gomez, pati yung si Mrs. niya, pati si Mrs. niyang si Lucy Gomez ay nanalo din kasi, kaya But you do not challenge anyone. Ayan. And then, Hindi totoo yan. Kasi nung nakaraang eleksyon mga kababayan, mga kapatid, sabi ni Richard Gomez yung nangyari kay Kerwin Espinosa, yung siya ay binaril habang siya ay nagtalumpati doon habang nangangampanya. Di ba, naalala niyo mga kapatid, na si
Kerwin Espinosa ay binaril on stage. Sabi naman ni Richard Gomez, ayon po sa mga balita po, yun ay kay scripted. Whatever, kung scripted man to, hindi. So yun po ang naging issue sa dalawa. So bati-bati na nga kayo dyan. Tapos na election eh. So dapat magkakaisa na kayo sa ngalan ng pagserbisyo ng bayan. Pero sa personal ninyong mga alitan, walang pakialam dyan ang sino man. Dahil personal ninyo yan. Pero dahil sa kayo ay mga public servant na ngayon, magkasundo-sundo na kayo. Mga kaibigan, yun po ang aking punto dito. Hindi naman ako isang ayon sa kabila, isang ayon din sa kabila. Yan, di ba? Ayan to, ito naman yun si Jose Torres. Si dating Court of Appeals Associate Justice Vicente Veloso III. Yan, ang justice pala, dating justice ang tinalo ni Richard Gomez. So, yun, ang maring magandang balita sa panig ni Richard Gomez, malungkot naman dun sa kabila. Pero, ganoon talaga, may manalo, may matalo. Hindi naman po pwedeng lagi na lang dinaya. Paano na lang ang ating bayan? Pagkatapos ng eleksyon, walang nanalo kasi dinaya. Para naman kinatawan ng ika-4 na distrito ng Leyte. Yan, kinatawan ng 4 na distrito ng Leyte. Ganun po yan. Kung kinatawan ni Congressman Richard Gomez ka na ngayon, hindi ka na mayor. Kasi itong si Richard Gomez nitong mga nagdaang panahon, siya po ay mayor dyan sa Ormoc, Leyte. Ngayon, nagkaroon na ulit ng eleksyon. Palit pwesto. Ganun po ngayon mga kaibigan, kasi alam mo noon, marami na dito sa ating bansang Pilipinas yung dynasty. Political dynasty. Paano na lang? Buong pamilya. Ito, kagaya nga ito. Halimbawa na lang, wala namang personalan dito. Totoo namang nangyari ito, di ba? Sa mga Tulfo family, di ba? Senador na ngayon, mga kaibigan. Senador na si Rafi Tulfo. Nanalo si Erwin Tulfo. Tulfo pa rin. Sa party list. Party list. Party list naman yung kanyang beloved wife. Di ba? Party list. Congressman pa rin. Nanalo din yung kanyang anak na lalaki. Yun naman, congressman din dito sa isang bahagi ng Quezon City. So, yun. So, wala naman problema dyan. Bahala kayo dyan kung mag-dynasty man dyan. Basta ang importante. Hoy, sa ngalan na kayo ay isang public servant, gampanan ninyo ang inyong mga tungkulin. Huwag sana idaan sa personal na bagay. Dapat, sa ngalan na tayo ay magsiservisyo sa bayan, sa ikabubuti ng bayan. Hindi sa ikabubuti ng mga kanya-kanya niyong bulsa. Yan. Yun pala naman ay aking opinion lang naman. Sa ngalan ako din naman isang butante. Bumoto nga ako sa inyo din Yan. Yun lang naman po. Pagkatapos ng eleksyon, let's forgive and forget. So, yan po mga kaibigan, ang aking mga isang maiksing Nagwagiri ang kanyang asawang si Mayor Lucy Torres Gomez kasama ang kanyang buong slate sa Ormoc City. Doing the right thing, even when not doing the right thing, we have prevailed because we have God's favor. Yan, God's favor. Sana nga po, sa ngalan ng Panginoon at bayan, ay magkasundo-sundo na kayo dyan. Pangit naman, hanggang kailan na lang mag-away-away kayo dyan. Paano ang bayan na iipit? Di ba? Naiipit yung mga constituent nyo dyan. So, yan ang po ng aking mga kaibigan. Walang personalan kundi opinion lamang sa ngalan ng politika at sa bayan. Sabi nga ni Jose Torres, in God's will, o ano pa man sa ngalan ng Panginoon, nabanggit ni Mayor Jose Torres. Pero ano pa man mga kaibigan, wala naman akong hangad dito na kung ano pa man, hindi pag-away-awayin, kundi let's forgive and forget. Tapos na eleksyon. Kasundo-sundo na kayo dyan. Kasi mapiktuhan ang bayan. Right? Ito po inyong kaibigan, lingkod sa Himpapawid ni YouTube, si Buwan TV. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at sa pagsuporta. Sa ngalan na tayo isang lahing kayumanggi, isang Pilipino, dapat na isa-isa na po tayo. Tapos na eleksyon, tapos na ang mga isyuhan niya, kampanya. Tayo po ay magkakaisa sa ngalan ng pagserbisyo ng bayan. Kami ay isang mamamayan lamang na nangangailangan naman ng isang pinuno. Sana, walang personalan, kundi sa ngalan ng serbisyo ng bayan. Magandang araw, maraming salamat at babay na po.